Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may market sa Bonifacio Global City. Isang breaking news nga ang nalaman natin ayon pa sa BCDA o Basis Conversion and Development Authority. Matatapos na pala ang lease term contract ng Ayala Land dito sa property ng BCDA na kinatatayuan ng market. Noong 2004, binuksan ang Ayala Malls Market kung saan meron din itong outdoor market area, may transport hub at malawak na parking area. Ayon pa nga sa BCDA, sa year 2027 matatapos na ang lease term agreement ng Ayala Land dito sa property ng BCDA na kinatatayuan ng market. Ito na pala ang pinaka-last na malawak na property na pagmamayari ng BCDA dito sa Bonifacio Global City. 9.7 hectares pala ang lawak nito. Sa susunod na taon, magsisimula na ang bidding. Sa plano ng BCDA, magkakaroon ng major redevelopment dito sa area. At gusto nila na magkaroon ng mixed-use development kung saan pwede magtayo ng mga office building, residential building, commercial complex para ma-maximize ang value ng property na ito. Sa tingin ko, ang gustong i-develop ng BCDA itong malawak na area na ginagamit muna ngayon ng parking lot at transport terminal. Malaki nga naman ang potential ng area na ito na pwede patayuan ng iba't ibang mga buildings at kikita ang BCDA ng malaki. Bago pa nga matapos ang contract ng Ayala Land sa 2027, magkakaroon na ng bidding war at mag-invite sila ng iba't ibang mga company na interesado na i-take over at i-develop ang market property. Pero sa tingin ko, hindi ito bibitawan ng Ayala Land at sasali pa rin sila sa bidding war na gagawin sa susunod na taon. Ayon pa sa BCDA, welcome pa rin naman ang Ayala Land na sumali sa bidding at i-renew ang kanilang contract. Nasa 30 billion pesos ang minimum na investment na kailangan upang makasali sa bidding. Most likely, malalaking company lang ang pwedeng sumali dito sa bidding dahil nga sa sobrang laki ng investment na kailangan. Sa bagay, mas okay na rin na buksan ito sa iba pang mga company para makakuha ang BCDA ng mas maganda at mas malaking offer para sa redevelopment na gagawin sa market property. So ayan guys, makikita naman natin kung gaano kalawak itong parking area. Kaya abangan natin next year kung alin ang mga company na sasali.
Mas lalo na kasing tumaas ang value ng mga property dito sa Bonifacio Global City, lalong-lalo na ngayon na konti na lang yung mga available na space. So ayun guys, ilang mga buildings pa ang pwedeng itayo dito at napakalawak pa yung area. Mas lalo pang tataas ang value ng area na ito kapag naitayo na ang Metro Manila Subway Station dito mismo sa Market Market. Isa sa mga entrance exit ng Metro Manila Subway Bonifacio Global City Station ay dito ilalagay sa gilid ng Market Market Mall. Ayon pa sa mga early design na nakita natin sa BGC Station, dito mismo yung isang entrance exit ng Metro Manila Subway. Usually ang isang station ay merong 4 or more na mga entrance exit. Yung isa ay dun yata sa may parking area malapit sa SM Ora. At yung dalawa ay dun sa kabilang side sa may Sirendra. Dito pa lang sa Ayala Malls Market Market, napakalawak na ng mall na ito. At meron pa sigurong ibang company na interesado din na i-take over ang Market Market property. Yan ang exciting na abangan natin sa susunod na taon. Andito tayo sa atrium ng Ayala Malls Market Market. Makikita nyo naman kung gaano kalawak ang mall na ito. Ito na yata ang pinakamatao na Ayala Mall. Andito naman tayo sa kabilang side ng mall. Malawak pa din yung area dito. May playground at may transport terminal din.
Siguro naman kayang-kaya ng Ayala Land ang 30 billion na minimum investment na requirement ng BCDA sa bidding process. Sa tingin ko hindi na i-demolish itong mall, yung mga vacant na areas lang yung tatayuan ng mga bagong buildings para sa redevelopment ng gagawin. Dito naman sa street na ito sa pagitan ng Market at Sirendra, dadaan yung underground tunnel ng Metro Manila Subway. Pero sa ngayon nga, delayed muna ang pag-award sa mga contract. Ayon pa sa Department of Transportation dahil hindi pa nga tapos ang right-of-way acquisition sa southern part ng Metro Manila. Delayed muna ang pag-award sa mga kontrata para sa 7 subway station, ang Kalayaan, Bonifacio Global City, Loton, Senate DepEd, FTI Bikutan at NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Yun ang dahilan kaya yung mga station dito sa southern part ng Metro Manila ay hindi pa nasisimulan at yung mga station doon sa north ay nagsisimula na mula sa Valenzuela hanggang sa Shaw Boulevard. Sana maayos na ng Department of Transportation ang lahat ng mga right-of-way acquisitions para may award na sa mga Japanese contractor na kapartner ang ilang mga Filipino companies para maitayo na ang mga subway station dito sa South. Abangan din natin next year kung anong mangyayari sa Market Redevelopment Project. Ma-extend kaya ng Ayala Land ang lease nila dito sa property o tuluyan na itong magsasara at makuha na ng ibang company? Para sa akin, kung akong tatanungin, mas okay pa rin kung Ayala Land ang mamamahala dito sa market property ng BCDA. Anong masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.